Amen. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa patuloy niyang pagkilos sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, minsan pa maraming salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon Lord God. Sa patuloy mong pagbibigay ng kalakasan, Panginoon Lord God. Lord, maraming salamat. Hayaan mo, Panginoon Lord God, sa oras na ito, sa umagang ito, Panginoon Lord God. Yung mga nanonood, Panginoon Lord God, sa kanilang mga bahay, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon Lord God, na dumaloy, Panginoon, ang banal mong Espiritu sa oras na ito. Panginoon, sabi mo sa mga salita mo, Panginoon Lord God, hindi mo kami iwan, ipababayaan man, Panginoon Lord God. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa pag-isip pa lang namin sa umaga, Panginoon Lord God, yung presensya mo, Panginoon Lord God, yung kabutihan mo, Panginoon Lord God, yung kagandahan mo, Panginoon, yung patuloy namin nararanasan. Maraming salamat sa biyaya mo, Panginoon Lord God. Hayaan mo na sa umagang ito, Panginoon Lord God, ay mapapurihan ka namin, Panginoon, maitaas ka namin, Panginoon, gamit, Panginoon Lord God, ang mga awiting ito, Diyos. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon Lord God. Sige po, patuloy nating awitan ng ating Panginoon sa oras na ito, Diyos. Hallelujah. Yes, Jesus. Sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko nung makapiling ka. Umawit, sumasamba, sumasaya sa'yo. Naghihintay ng pag-uusap pa. Hallelujah. Pag-isip sa umaga. Pag-isip sa umaga, naaalala ka. Sasabihin sa Jesus. Yes, Lord.
ay nanggagaling sa'yo. Yes, Lord God, we praise you, Lord. Sa Panginoon, yes. Panginoon, patuloy namin maranasan ang kabutihan mo, Panginoon. Hallelujah. Dahil sa dilig ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah. Ang lakas ko ay nanggagaling sa'yo, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Lord God, sa kalakasan, Panginoon Lord God, na patuloy mo ibinibigay sa amin sa umagang ito, Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, itinataas ka namin sa umagang ito, patuloy ka namin pinagpupurihan, Panginoon Lord God. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Sama-sama sa presensya mo'y muli
patuloy kami, Panginoon Lord God, na mapuspos, Panginoon Lord God. Hayaan mo, Panginoon, ang banal na Espiritu ito, Panginoon Lord God, ay maranasan din, Panginoon Lord God, ng mga tao, Panginoon Lord God, ng mga anak mo na nanonood ngayon, Panginoon Lord God, sa kanilang mga tahanan, Panginoon Lord God. Kumilis ka, Panginoon Lord God, sa umagang ito, Diyos. Hallelujah. Yes, Jesus. Bawang kabutihan ang nais mo, binigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Minsan ba? Bawang kabutihan ang nais mo, binigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay mapagkailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaling, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapagkailanman. Hallelujah. Diyos ang kagandahan. Diyos ang kagandahan ng kalooban mo. Yes,
umagang ito, Panginoon Lord God. Patuloy kang kumikilos, patuloy kang nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Maraming salamat sa biyaya mo, Panginoon Lord God, sa banal mong Espiritu, Panginoon Lord God, na patuloy na bumabalot, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon Lord God. Maging sa mga tahanan, Panginoon Lord God, ng mga anak mo, Panginoon, nanonood ngayon, Panginoon Lord God. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, Panginoon Lord God. To you the highest praise and glory and honor in Jesus' mighty name. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Dad Willie Vasquez, 32 years old, mula po sa Gulayan Katmon, Malabon City, at isa pong disipulo. Sino nga ba si Jaja nung hindi pa nakakilala sa Panginoon? At ano ang dati kong buhay? Ako po ay isang tao na hindi alam kung ano yung patutunguhan sa patuloy na paggawa ng kasalanan. Ako po ay merong mga kaliwat ka ng mga nagagawang kasalanan, may mga bisyo po ako. Ito po yung mga hindi po nalalayo bilang isang taong lagalag na nasa sanlibutan. Ito po yung pag-inom, pag-sigarilyo. Minsan tumigil na rin po ako ng drugs, pero hindi naman po ako nagtagal. Pero sabi nga po bilang kabataan noon, talagang napakapusok ng nakaraan ko. Wala akong ibang iniisip kundi yung sarili ko lang. Kumbaga, ako dati isa ako sa mga tao na talaga naging problema sa aming barangay, naging problema ng pamilya ko. Kumbaga, isa ako sa mga tao na hindi alam kung saan tutungo. Hindi na alam na meron palang napakalaking kasalanan na gagawa sa patuloy na paggawa ko ng kasalanan. Hindi ko iniisip na yung kakantungan ko wala na pala, malala na pala. Kumbaga bilang isang tao noon na lagalagang buhay, hindi ko na naisip yung kakahinat na ng buhay ko pagising sa umaga, parang paulit-ulit na lang. Kumbaga bilang isang tao dati, bilang wala pa ako sa Panginoon, talagang talagang ang inisip ko lang yung sarili ko. Hindi ako yung kabataan dati na may pangarap. Wala akong pangarap kasi talagang yung sarili ko pinapokus ko lang sa mga bagay na masarap, yung mga lasa ng laman, yung pangumuhay sa sanlibutan. Talagang yun yung inuuna ko, imbis na iniisip ko yung sarili ko, iniisip ko yung future ko. Hindi, kumbaga bilang isang kabataan noon, bilang isang tao noon na nabubuhay sa kasalanan, isa ako talaga makasalanan, walang patutunguhan. Talagang yung sarili ko ipino-focus ko dun sa mga walang kwentang bagay. Kumbaga, isa akong parang taong naglalakad sa kadiliman, isa akong taong mangmang. Kumbaga, parang isa ako dun sa mga taong nalalapit na dun sa kapahamakan. Paano nga ba binago ng Diyos ang buhay ko nung makilala ko siya? Nung nakilala ko po ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, bali nagsimula po ako sa imbitasyon lang po ng aking kapatid, si Dusty, na ngayon ay kapiling na po ng ating Panginoon. Kumbaga, nung time na po yun, isa pa lang po akong attenders ng church. Kumbaga, parang wala pa po sa simula sa akin yung ganung mga service, mga youth service. Kumbaga, parang natural lang sa akin yung mga ganung gatherings. Pero sabi nga po, nung tumatagal na po ako, hindi ko na po namamalaya na ako po pala ay natataniman na. Natataniman na po ako ng salita ng Panginoon. Yun po yung hindi ko alam. September 7, 2011 ko po nakilala yung Panginoon. Yun ko po siya unang natanggap. Sinama po ako ng kapatid ko sa isang small group na tinatawag na Bible Study. Ako po ay natuwa dahil bilang isa pong tao na hindi naman po madalas nakakarinig ng salita ng Diyos bigla po may ganun doon po sa aming tahanan. Nung nakilala ko po yung Panginoon, napakarami niya po ginawa sa buhay ko. Doon po yung unti-unti at isa-isa nawawala yung mga bisyo ko, yung mga pagsasalita ko ng mga masama, tulad ng mga bad words na alam naman natin kung ano yun. Then,
dumating yung time na syempre bilang isang Kristiyano, alam naman natin hindi po madali. May mga nagsabi po sa akin na leaders no na ang pagiging isang Kristiyano ay hindi madali. Dahil kung hindi ka titingin sa Panginoon at kung titingin ka sa tao, sigurado mababaliwala yung nasinimula mo para sa Panginoon. Kumbaga, dumating yung mga pagsubok sa buhay ko bilang isang Kristiyano. Kasi nga, ang iniisip ko noon, sabi ko, pag pala naging Kristiyano na ako, pag tinanggap ko na yung Panginoong Jesus bilang Panginoong tagapagligtas ko, magiging madali na lang yung buhay ko. Kumbaga, para maging masarap, maging masaya. Kumbaga, kasi nasa Panginoon na ako Siguro gaganda na yung buhay ko. Pero hindi po pala ganun. Kumbaga, bilang isang Kristiyano po, lumalago po bilang isang leader sa church, nagkaroon po ako ng napakaraming pagsubok. Dumating po yung mga ups and downs. Kumbaga, bilang isang Kristiyano po kasi, dito ko napagtanto na tinitignan ng Panginoon yung puso natin kung gaano po tayo nagiging tapat sa Kanya bilang mananampalataya. Kumbaga, tinitignan ng Panginoon kung hanggang saan po yung pananampalataya ako nung time na yun. Duman yung maraming taon, ako po ay napasok sa mga ministry, sa mga ministeryo. Pumasok po ako sa ministry, music ministry. Ako po ay naging backup singers hanggang sa maging song leaders. Pero ang lahat ng po yun ay medyo parang nabaliwala po noong una kasi po nung time na yun, isa po akong napakahinang cell member. Kumbaga, isa po ako parang yung isip ko pa po nung time na yun tinatamaan pa po ako ng mga discouragement. Pero sabi nga po, ano man yung mga pinagdadaanan po natin na ups and downs ng buhay, lalo na yung mga discouragement. Yung Lord po, meron po siyang pangako na hindi tayo iwan at hindi pababayaan man. Ito po yung naranasan ko nung time na duman po ako sa mga pagsubok na napakahirap na halos sabi, pabagsakin na ako. Kumbaga, bilang isang Kristiyano po na lumalago sa Panginoon, napakarami po ginagawa yung kaaway natin. Para sabi, ibagsak tayo dun sa dati po ang buhay. Pero yung Panginoon po, napakagaling po. Kumulis po niya sa aking buhay. Hindi niya po ako iniwanan, hindi niya po ako hinayaan sa pagkakatapa na gumulong-gulong pa. Bagkus tinayo po ako ng Panginoon. Lumipas po yung mga ilang panahon. Naging ako po ay nagpatuloy sa cell group. Ang church po namin ay napunta sa G12. Dito po nagkaroon ng talagang mga pag-aaral na subukan yung aming mga pananampalataya. Lalong-lalo na po ako kasi po isa po ako sa mga tao na talagang hindi po nakatapos ng pag-aaral. Hirap po ako sa mga pagsasalita o sa mga pagbibigay ng mga opinion about sa mga Bible. Kumbaga, hirap ako sa mga paliwanagan. Pero yung Diyos po, ang laki po na ginawa niya sa akin. Kumbaga, bilang isang Kristiyano na dati po ay member lang, ako po ay ginawa niyang cell leader. Dumating po yung time na talagang ginrab ko po yung vision. Nagpaakap po ako sa vision. Kumbaga, bilang isang Kristiyano, hindi po madali maging isang leader. Pero yung biyaya po ng Panginoon, ibinaba niya po sa akin. Ito po, dumaan po ako sa isang malaking pagsubok. Ito po yung nawala po yung aking tatay at ang aking kapatid. Dumating po yung time na ako po ay nag-doubt ng time na yun. Alam ko yung pagsubok na ibinigay ng Lord sa akin nung time na yun, baka meron pa siyang pagsubok na mas malaki na inihanda sa akin na dapat kong paggandaan pa. Dumating po yung time ng pandemic. Ako po ay talagang sinubok po ng ating Panginoon sa aking pananampalataya. Talagang sabi ko po sa Panginoon ng time na yun. Talagang nagtanong po ako kasi po yung time na yun ako po ay na cardiac arrest, sudden cardiac arrest. Kumbaga yung time na yun hindi ko po alam na ako po pala ay nawala na yung time na yun. Pero kumilos po yung Panginoon. Binigyan niya po ako ng ikalawang pagkakataon. Kumbaga, binigyan niya po ako ng panibagong buhay. Na hindi ko po alam na gagamitin niya po pala yung time na yun para sabi yung pananampalataya ko ibalik sa akin na sabi yung pananampalataya maliit palakihin pa. Bilang ako po ay nasa ating cardiac arrest nga po noong time na yun, panahon po ng pandemic, April 2020,
kumilos po yung Panginoon sa buhay ko. Habang ako po ay lumalakas dahil sa pagkakaroon ng sakit, ako po ay pinalakas, hindi lang physical ng Panginoon, spiritual. Then dumaan po yung pandemic, kasunod po ng pandemic, ako po ay kinonvict na mag-cell group. Nakabuo po ako ng cell group ng pandemic. Napakahirap po magbuo ng pandemic. Napakahirap po magbuo ng cell group sa time ng pandemic. Kasi po, hindi po pwede lumabas yung mga tao. Hindi po pwede lumabas yung mga kataan. Pero ako po ay patuloy na binigyan ng lakas ng Panginoon at ng karunungan. So yun po, ang cell group ko na ipinagkatiwala ng Panginoon ay nagpapatuloy. Ginagamit niya po ako bilang isa sa mga primary leaders ng aming pastor sa aming church sa GCIS. Patuloy na ibinabalik ko ang lahat ng kapurihan sa ating Panginoon dahil sabi nga, yung Lord, siya po talaga yung yung magbibigay ng lakas sa atin. Siya po yung magbibigay ng talagang mga katagumpayan sa ating mga buhay. Bilang isang Kristiyano po, ako po ay nagpapatotoo sa inyong harapan na isa po ako sa mga taong binago ng Panginoon. At ginagamit niya ngayon sa mga ministry, sa cell group na aking hinahawakan, na pinagkatiwala ng aking Panginoon. So yun lang po. Amen. The Bible said that the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. That this song be part of our renewal as believers in Christ. Let's come to the Lord today. Alam ko po may gustong gawin ng Diyos sa ating buhay and sa ito. Alam ko gusto ng Diyos na the reason why God is calling us is for us to draw near to Him. Bakit wala po tayong ibang pupuntahan na mas, sabi nga, pinakamagandang lugar kundi ang presensya ko ng Panginoon. And let us come to the presence of the living God today. Sabi ng Bible, when there's 2 or 3 gathered unto His name, He is in our midst. Narito po siya. Amen. And God can move in His own awesome way in our life. He can move in our mind. He can move in our heart today. Let soften our heart and our mind to God. Amen. As we sing the song, Lord, I come to You. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grace that I've found in You. Yes, Lord Jesus. Lord, I come to know the weaknesses I see in me. Where will strength away? By the power of Your love. Hold me close, Lord God, hallelujah. Hold me close, let your arms surround
your love as you will and lead me. Lord, renew my hallelujah. Lord, renew my mind as your will imposes in my life and living every day. By the power of your love, hold me close, Lord Jesus. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side as I wait for Jesus. And as I wait, your eyes align me. And I will soar with you. Your spirit speaks to you by the power of your love. Hold me close, Lord Jesus. Let's please pray of our heart. Hold me close. Let your love surround me. Wait in you, wait me, draw me to your side. As I wait, and as I wait, your eyes align me. And I will soar with you. Your spirit lifts me up by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit lifts me up by the power of your love. Thank you, Father, by the power of your love, O God. Nothing is impossible with you, Lord God. Draw near to us, Lord God, as we draw near to you, Lord Jesus, today. Lord, start your miracle upon us today, Lord God. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Blessed morning po sa ating lahat. Purihin ng Diyos dahil alam ko po na napakabuti ng Diyos natin despite na ang mundo ay medyo sabi nga in a hurry, no? And looking for solution dun sa malalaking problema ng mundo. Purihin ng Diyos dahil alam ko ang mga anak ng Diyos ay kalmado lang. Amen. We have joy and peace in our heart, and hopefully everyone who is watching today have that joy and peace in our heart. Amen. And actually, sabi ng Proverbs 23 verse 7, want to read this in New King James Version. For as he thinks in his heart, or is he, eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. So, pinagpala po pagkabasa ng salita ng Diyos, sabi rito, for as he think in his heart, so you see, kung ano po ang iniisip ng ating puso, sabi, ito ang nagiging tayo po. Alam niyo po na it's discovered that our mind, I mean, in the last 20 years, sabi nga, ang isip po natin,
ay napakagandang tingnan, no, sabi nga dun sa pananaw ng mga scientifico. Did you know that yung ating brain, no, ay 75 to 98% of mental, physical, and behavioral illness comes from our thought life, yung mga iniisip sa ating buhay. Po. Kaya nga po, may mga programa po tayo sa Department of Health. Meron akong dating programa kami, yung Dusog Isip, no? Na ang nilalayo dito na sa panahon ng mga ganitong mga calamities, yung isip po natin ay malusog pa rin. And part of the challenges during this world crisis is for us to guard our mind. And hopefully this message, reveal to us yung mga destructive mental patterns po natin that is not doing good sa buhay po natin as tao at as believers in Christ. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na if you read the Bible, ang mga Israelites, their wilderness wandering, when Israelites yung plight of Israelites due to their disobedience and unbelief, nearly 3,500 years ago na po yun. So, the Lord delivered His people from dun sa bondage sa Egypt, at ni-raise niya po si Moses to na alisin si Israelites, sa mga Israelites doon sa Egyptio papunta sa lupang pinangako ng Panginoon. Yun po yun sa Exodus chapter 1 to 12. Then they were to take possession of the land, yung Canaan. Sabi, it's a land of milk and flowing with milk and honey. Sabi ng Exodus 3 verse 8. So prior to this entry, dapat po sila ay makumbinse na kaya nilang inhabit yung land, at kaya nilang pumasok doon sa lupang pangako na binibigay po ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng pagtitiwala po sa Diyos. That's why, maalala natin sa kwento ito, si Moses nagpadala ng 12 spies doon po sa Canaan, at nung bumalik yung mga spies na pinili para manmanan yung Canaan, 10 ay nag-report ng negative report, 2 lang yung nag-report ng positive. So makita po natin dito that this story ay isang lesson po sa ating lahat dahil siyempre majority yung nag-report ng negative na pinaniwalaan. So mga tao ay parang gusto magrebelde sa Diyos, sa mga leader nila kay Moses, at hindi, imbis na magtiwala sa Diyos, natakot po sila, nagreklamo po sila. So ang dami nilang sinabi kay Moises, negatively, dun sa leader nila. So yung maiksi lamang dapat na 11 araw na paglalakbay from the place na nandun po sila papunta sa lupang pangako ay naging 40 taon. So sila ay naging paikot-ikot sila sa lugar na yon at parang walang natatapos. So ang resulta, taon ang binilang bago makuha yung tunay na katagumpayan na pwede namang makuha sa maikling panahon. Kaya nga po, I want you to read this paulit-ulit yung istorya ng mga Israelites. And hopefully lahat po tayo will learn our lesson from their experiences na hindi na po tayo sabi nga hindi na mangyari yung pattern na to sa buhay po natin. And isa sa nakita ay yung behavioral o yung mentality pattern nila, wherein itong mentality pattern kung hindi babaguhin, alam niyo po kung hindi binago ng mga taga-Ninive ang kanilang mentality pattern, sila ay gugunawin ng Diyos. Kung nagbago sana ang mentality pattern ng mga taga-Sodoma at Gomorrah, hindi sila gugunawin ng Diyos.
So makita po natin ang halaga kung paano yung mindset natin o yung mentality pattern natin ay mabago. Ano po? At maraming Kristiyano nasa old mentality pattern pa rin. That's why I hope, and I pray, lahat tayo magkasama-sama papunta sa langit. And then one way is to change our mentality pattern. If we want to, 2021 will be a blessed year for all of us and a victorious year for all of us. I think may one major things we need to do is to change our mentality pattern. So be not the pattern of all. Kung 2021 yung ating pattern of all your mistakes, sin and defeat from the previous year. We need to face 2021 with new heart and new spirit. Yan nga po sinabi rin sa Ezekiel 36 verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I believe it's changing the pattern of our heart. Amen. Gustong baguhin ng Diyos yung pattern ng heart po natin. Lalo na sa panahon natin ngayon. If we want to, may mga pangako ng Diyos sa atin na matupad sa buhay po natin, there's a need to change our mentality pattern. Kaya nga po, may nagsasabi, think before you click. Amen. We need to think first before we decide. Amen. Minsan bago tayo makadesisyon, bago tayo gumawa ng mga aksyon, think first, kung makakabuti ito, makakasama sa buhay natin, o makakabuti sa buhay ng iba. Kaya ano ba yung mga wilderness mindset natin? Ano ba yung mga wilderness mindset natin? Sa Deuteronomy, makita natin yung moving on of Israelites, papunta doon sa Promised Land. Siya nga po yung example natin. Kasi napakagandang tingnan at paalala po sa ating lahat yung nangyari sa mga Israelites. When the mind goes, the man follows. Kung saan gustong pumunta ng isip natin, susunod yung tao. Kaya nga po, sabi nga, ang daming nangangaral, ang pinakamasamang natutuhan natin ay sundin yung tibok ng puso natin. Bakit? Sabi ng Biblia, heart is so deceitful. Kailangan po ingatan natin ang puso natin. We need the guidance of our God para pumunta doon sa pangako ng Panginoon sa buhay. Sino naniniwalang may pangakong gustong tuparin ng Diyos sa buhay niya? Amen. I believe, kapatid, kung nanonood ka ngayon, purihin ng Diyos. Congratulations. Bakit? God has a lot of things to accomplish in your life. And unang-una yung pangako niya sa iyo. Gusto niyang tuparin. Matutupad lang po yan, kung magbabago tayo ng laman ng ating kaisipan. Kung magbabago tayo ng pattern ng isip po natin. Kaya nga po, sabi ng Romans 6 verse 2 and 11, you are dead in sin. Yan, tayo mga Kristiyano, patay na tayo sa kasalanan. Amen? Kaya kinukonsider tayo, we are dead in sin. Patay na tayo sa kasalanan. Kaya makakapamuhay tayo na may kalayaan. Amen? Malaya po tayo makapamuhay papunta sa kagustuhan at kalooban ng Panginoon. Amen? Sabi rin ng Colossians, set your mind on what you want. Sabi Colossians 3 verse 1, kung kayo ay muling binuhay kalakip ng Panginoong Jesucristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas. So set your mind on the things that is in above. So gusto ng Diyos, baguhin na natin naman ang kaisipan natin. Iset natin sa mga bagay na pangwalang hanggan. Amen? So, kaya lang, siyempre may mata tayo na nakakita pa rin. So, kailangan natin gamitin yung mata ng ating pananampalataya upang mas makita natin, our life is here on earth is so temporal. Amen? Mawawala po ang buhay natin dito sa earth. Hindi ko naman sinasabi huwag na tayo mag-ipon dito sa earth. Amen? Kailangan din po natin ng mga savings, ng mga resources para sa kaharian ng Panginoon. But, hindi po ito yung tunay nating tahanan. Amen. May tahanan po tayo sa langit kasama ng Panginoon.
Yan nga po, sabi ng Colossians 3 verse 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iis sa mga bagay na isa itaas, huwag na sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kaya nga po, pinapaalalahan tayo lagi ni Pablo, mga anak ng Diyos, may huwag kayong tumingin masyado sa mga bagay dito sa lupa. Ilagak nyo yung mga kaisipan sa mga bagay na pangwalang hanggan. Amen. Kaya nga po, ang mga Kristiyano ay namumuhay, amen, hindi nakatingin sa panlupa lamang, kundi above, amen, our life here on earth, but above, papunta doon sa buhay na walang hanggan, sa kaharian po ng Diyos. Amen po. Sabi ng Jeremiah 4 verse 14, how long shall you grossly offensive thoughts lodge within you? No? So, hanggang kailan yung mga kaisipan na yan, mga pangit, masamang kaisipan, mananatili sa iyo. Yan ang sabi niya rito, o Jerusalem, hugasan ninyo ang laman ng iyong puso, mga kasamaan sa inyong puso, upang kayo ay maligtas. Niyo po kailangan pala hugasan ang kasamaan ng ating puso upang tayo ay maligtas. Wash your heart from wickedness that you may be saved. Ano po? So napakahalaga pala na ang kondisyon ng puso natin, ng kaisipan natin, ay ating tinitingnan. Amen po. Ang pinakamalungkot na mangyayari po, ang isang anak ng Diyos na iniligtas ng Diyos, tinubos ng dugo ng Panginoon, inalis sa lugar ng kasalanan, ay namatay sa ilang. Namatay na hindi nararanasan ng pangako ng kalangitan. Mga kapatid, ang daming mga wilderness mindset po tayo. Una, ano yung mga wilderness mindset po natin na dapat po natin iwasan o ituwaksin na po sa buhay natin? Number one, that my past dictates. My past directs. O ang may say ang nakaraan sa buhay ko. Ang aking nakaraan ang magpapasya sa aking hinaharap. So kay Abraham, God reveals His plan in his life. But there are many times na, alam niyo si Abraham, hindi naman Abram siya dati. He is Abraham in the making. Ano po? Hindi lahat ng pangyayari sa buhay ni Abraham maganda. From very start na tinawag siya ng Diyos, hindi maganda po ang journey ni Abraham. May mga panahon na nagdududa siya. May mga panahon na nagsisinungaling siya. May mga panahon na nagsinungaling siya sa Paraon kasi nga pumunta sila sa Egypt, nagdududa siya sa Diyos. Ano po, nagkaroon ng tagutom sa Canaan, umalis siya sa Canaan, sa Hebron, pumunta po siya sa Egypt, kasama ang kanyang asawa, at sabi, magpanggap ka na magkapatid tayo, para hindi ako patayin ng mga Paraon. So makita po natin dito, nagdududa rin si Abraham sa mga una niyang hakbang sa pananampalataya. Iniwan nga niya yung lupang pangako, pumunta sa Ehipsyo, ano po, dahil nagtagutom po ron. Parang may pagdududa kung God will provide him. Ano? Pero alam niyo po, nakita ko po sa kabila ng lahat ng ito, ang biyaya ng Diyos, hindi siya iniwanan ng Panginoon. Amen. Ang kaya lang, there's always consequences. Tandaan po natin, may consequences in all our action. In all our decision making. Kaya may mga bunga po ang lahat ng aksyon na gagawin natin. Amen po. Kaya mag-ingat po tayo lahat. Amen. Kaya purihin ng Diyos, si Abraham ay tinanghal na isa sa ama ng ating pananampalataya. Bakit? Kasi sa huli, nagtagumpay po siya. Ano po? Kaya nga tayo bilang Kristiyano, gusto ng Diyos na makita sa biyaya po niya na makalakad po tayo at alisin tayo dun sa maling mindset, yung wilderness mentality o wilderness mindset na nangyari sa mga Israelites ay hindi na po natin maranasan. Kasi nga po, ang laging dinidikta sa isip ng mga Israelites nung panahon na yon, kaya nawalan sila ng sabi nga, pananampalataya. Laging bumalik doon sa Ehipsyo, sa kanilang pinanggalingan. Laging dinidikta dahil ang tagal-tagal nilang alipin ng mga Egyptians. Parang yung katawan nila at yung isip nila gustong bumalik ulit sa pagkaalipin. So, their past sometimes direct their future. Mga kapatid, hindi dapat ang past ang magpasya sa iyong hinaharap. May magandang plano ang Diyos. God is a God of future. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo na gusto niyang tuparin sa iyo, mga kapatid. So, what do you see on your future, kapatid?
Do you see anything? Are you still starting at your fast? Man, baka lagi tayo nag-uumpisa sa nakaraan natin. So wala po tayong mararating. Kaya nga po, if you see the Israelites' attitude, man, they were so busy complaining about what they did not have, man. They could not see what they have. So nakalimutan nila na may kasama sila, the great provider, that is our God. Amen po. Kaya nga po mga kapatid, I hope that God speak to you about your future. Ano po future natin? Sabi ng Jeremiah 29 verse 11, ang ganda ng future mo. God has a great plan in your lives. Plan to bring you in prosperity and not in disaster. Plan to bring about your future hope. Amen. So, kaya nga po dapat alisin na natin yung bad thoughts natin and attitude. Remove our grumbling. Ano yung grumbling? Yung lagi tayong grumbling eh. Yung laging parang may gusto nating magreklamo. Amen. Nireklamo natin yung kapitbahay natin. Nireklamo natin yung asawa natin. Nireklamo natin yung buhay natin. Nireklamo natin yung nanay natin, tatay. Lahat na nireklamo natin. Si Duterte, nireklamo na natin. Puro reklamo tayo sa buhay po natin. So walang maganda pong mararating ang reklamo. Lahat ng nagreklamo ng mga Israelite hindi nakarating sa lupang pangako. So stop complaining. I-release natin yan. Panginoon, tulungan mo ako. From this very moment, hindi na ako maging reklamador sa buhay ko. Dapat palitan po natin pagreklamo ng pasasalamat. Doon makita ng ating mata na sa kabila ng ating kasalanan, ang Diyos ay handa pa rin tayong tulungan. Pangalawang wilderness mentality, yung kataga na it's not me, it's not my fault. Yung parang sinasabi po, yung sinabi ni Eva, no, ni Adan, nung siya ay nagkasala sa Diyos, sabi niya, hindi po ako yung binigay niyo po babae ang may kasalanan, ba't ako nagkasala? So we starting yung blame game, ano po. Alam pag nag-blame tayo sa buhay natin, amen, directly or indirectly, may mga blames po tayo, may mga insecurities tayo, may mga gusto tayong sisihin sa nangyayari sa buhay natin. Tandaan po natin that yung blaming is not from God. No, hindi ito kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ang mga Israelites, they blaming Moses, bakit inalis sila doon sa Egyptio na pwede naman pala makuha nila sa Egypt yung gusto nilang makuha. Amen? So nagrereklamo sila. Actually, hindi God ang nirereklamuhan, biniblame nila. Hindi si Moses ang biniblame nila, it's God. So, purihin ng Diyos dahil mahabagin pa rin ang Diyos, at gusto pa rin niyang tuparin yung pangako niya sa buhay natin. Kaya let's learn na matakot din tayo sa Diyos, at let's learn na magpasalamat sa Panginoon kaysa magturo, na hindi ko kasalanan, siya yung may kasalanan. Ginawa yung blame game started in the garden. Sa garden nag-umpisa, sa first creation ng man and woman nag-umpisa yung blaming. Amen po. Tanong, sino ba dapat sisihin sa nangyayaring mess sa buhay po natin? Amen? Sino po ang may responsable? Sino po ang nagdidesisyon sa buhay natin? Tayo po yun eh. Ang dapat na po natin gawin, aminin natin, we are responsible in our life, in our action, in our thoughts, in what's happening in our life, and give it to God. Kaysa nagre-reklamo po tayo. Yung may mga if tayo, o but tayo. Ano yung if and but? Are two of the most deceptive words exist. But, ngunit, bakit, but, if, ito kaya gawin ko, if I will do this, if
If I have more money, if I have better job, if I have more education, if I have not been abused as a child, if I had someone to help me, if I knew the right people, diba? Nanguta kaya sana ako, sana may tumulong sa akin man lang, sana may napuntahan man ako, na lang sana ako. No? But actually, this if is papunta dun sa blame. Maybe blame na naman tayo sa buhay natin. Yan nga po, if you read the story of Zacchaeus, hindi siya na-depress, because he was short. He did not say, if I were just like little taller. Nung ginawa niya, he climbed a tree. He found a way to compensate for what he did not have naturally. Sabi nga ng iba, kung gusto mo, may paraan. Kung gusto ni Zacchaeus ma-meet si Jesus Christ, may paraan. Kung gusto ni Zacchaeus makilala si Jesus, may paraan. So alam niyo po, nung ginawa ni Zacchaeus, yung pag-akyat sa puno ng Sycamore, the rest is history. And I believe, napakaganda ng nangyari sa buhay niya Zacchaeus. Bakit sinabi ni Jesus Christ, dumating na ang kaharian sa buhay mo, Zacchaeus. And I believe ganoon din po tayo as believers in Christ. We should not be depressed sa physical condition po natin. There's one who is great. Amen. Ang mga Israelites na depressed sila sa condition nila. Bakit? Ang lalaki raw ng mga kalaban nila sa Canaanians. The land is flow with milk and honey, but there's a giant in the land. Sabi ng Numbers 13 verse 27 to 28. Ano po? May giant. So dahil sa kanilang takot, nakita na lang nila. Mas lumalaki yung kalaban natin dahil sa takot natin. Pag natakot ka sa ibis, kala mo giant, ibis na yun. Di ba takot ka, baka kainin ka eh. O daga, baka kainin ka. Dahil may takot po tayo. Yung nagagawa ng takot, lumalaki yung problema dahil sa takot po natin. Lumaki yung problema ng mga Israelites hindi dahil sa malaking problema. Lumaki yung problema nila dahil takot sila, nagduda sila sa Diyos. Amen. And God wants to remove that kind of mentality, to trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In every way, acknowledge Him and He will direct your path. Pangatlong mindset po natin, negative o wilderness mindset natin, it is because of you. Fault finding na naman, complaining, na yung naghahanap tayo ng iba na mairereklamo sa buhay natin, sa nangyari sa buhay natin, sa nangyari sa pag-aaral natin, sa nangyari sa marriage life natin. Ang dami nating gustong i-reason out. Pero sa huli, makikita po natin lahat na tayo pala yung responsable. We reason out, we make decision and complaints about the result, di ba? We schedule more than we can do. Tapos, dami nating in-schedule sa araw na ito. Hindi mo naman pala magagawa. You end up complaining, we do things and complain about all of our bills. Dami nating bills, di ba? Bakit? Ang dami mong binili. Sa huli, sabihin mo, ang dami kong gastos. We love children, pero we complain about them. So, madami nating magkakasalungatan na pananaw po na dapat ayusin sa harapan ng Panginoon. Alam po, what is the antidote in complaining? Be thankful. Kapag masalamatan natin, anumang maliit o malaking bagay na dumadating po sa buhay po natin, pagising pa lang sa umaga, alam po, pasalamatan natin bakit may Diyos na nagbibigay sa iyo ng buhay. Bakit pwedeng patigilin ng Diyos yung puso natin? Bakit siya yung may-ari ng buhay mo? Pero pinigising pa rin tayo ng Panginoon. Bakit? Sabihin, I've given you another chance of life. Na mga kapatid, be thankful in everything. Sabi ng 1 Thessalonians 5 verse 18 to 19. It is God's will and I believe it can release Holy Spirit to work in our life as believers in Christ. Amen. Next mindset po natin, wilderness, but I can't do it. It's hard.
and I cannot do it. Yung hardship ng buhay. Parang sinasabi natin ang buhay talagang pahirap ng pahirap, mahirap. Ano? Alam niyo, minsan pag binigyan tayo ng task ni Lord, sabihin natin, ang hirap naman, ang hirap naman gawin, ang hirap naman mag-disciple, ang hirap naman maging disipulo, ang hirap naman na gawin yung pinagagawa ng Panginoon sa akin. If God wants to develop your faith, He will not refresh you first. He will let you go in your dark valleys. And kung gusto ng Diyos na i-develop ang pananampalataya mo, hindi mauna yung tulong. Ang mauna yung problema na dapat natin harapin. Amen? Kaya may dark valleys. Sa Psalm 23, may valleys. Ay, dinadala tayo ng Diyos sa valleys. Bakit? Iniiwanan ba tayo ng Diyos? Hindi eh. Ano pa rin ang Diyos? Oh, it's a dark valley. Sabi, lambak ng kamatayan nga sabi. No? Sabihin, nalalapit tayo sa kamatayan. Pero sabi, naroon yung pastor ko, ang Panginoon. Ano? Although, minsan we not appreciate it. Ano? Pero kasama pala natin ng Diyos. Ano? Sabi, hindi mahirap ang buhay kung kasama natin ang Panginoon. Amen po. Mahirap man ang buhay kung kasama mo ang Diyos. God will sustain you. God will uphold you with His righteous right hand. Iingatan tayo ng Panginoon. Hahawakan tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, ano mo pagsubok, pagkasama mo ang Diyos, the life is not too hard. Bakit kasama mo siya? Amen? Sabihin, only God gusto lang tayong turuan ng Diyos lagi. No, sa buhay natin bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Next, sabi yung isang klase ng mindset, I can wait any longer. Dito tayo madalas madali. Yung parang ang mga Israelite, ito rin eh. Bakit we want instant solution? Alam mo yung instant solution ng mga Israelites? Go back. Bumalik sa dati. Minsan may mga Kristiyano sa kabila ng pagbarami ng pagsubok, anong inisip nila, balik na kaya ako sa dati kong kalagayan. So, that is the bad, pinakamasamang gagawin po natin, bumalik sa dati po natin. Sabi, di ba, hindi na ako makapag-intay. Impatient, alam niyo po, impatient, it's a fruit of pride. Ano po? We think we should have what we want now. Gusto natin makuha yung bagay ngayon na. Kaya nga may mga daming instant ngayon. Ano? So, we think we deserve better than we have pa isa. We think we are too important and have too many important things to do to wait. Ano po? Parang ang dami kong mag-iintay pa ba ako? Dahil kung dapat gawin, mag-iintay pa ba ako? So, we end up in wrong decision in our life. Marami pong nagsisisi dahil hindi sila naghintay. Mga kapatid, sinasabi lagi ni Lord sa atin yan, wait, anak, meron akong malaking plano sa buhay mo eh. Kaya lang, I'm testing your patience and you need to wait for that. Kahit mga anak po natin, dapat tinuturuan natin, they learn to wait. Hindi makuha agad ang mga bagay, but learn to wait. Be patient. We became patient when we wait. Ano po? Na ngayon, di ba, nagkakaroon tayo ng discipline when we wait. At sa huli, waiting is the key in our breakthrough. Gusto magkaroon ng breakthrough sa buhay mo, learn to wait. Ano po, hindi yan natutuhan ng mga Israelites dati. Yung gusto nila instant solution. Pero alam nyo, imagine, yung ilang araw na paglalakbay, 40 years sila for them to learn to wait for the time of the Lord. Sometimes, yung mga mistakes natin, minsan sabihin natin, Lord, ano ba ito? Puro balik na nangyari sa buhay ko. Pero purihin ng Diyos, ano niyo po, God is a gracious God. Ang Diyos po ay isang mahabaging Diyos. Sa huli, yes, they'll learn, but ang pangarap pa rin ng Diyos sa Israelites, dalhin sila sa lupang pinangako sa kanila ng Panginoon. Mga kapatid, ganun din ng Diyos sa ating lahat. Ang pangarap pa rin ng Diyos sa iyo, dalhin ka sa pangarap niya sa buhay mo, sa lupang pangakong pinangarap niya para sa iyo. Kaya mga kapatid, bigay po natin sa Diyos yung mga wrong mindset po natin. Ano po?
And I know, so that tayo rin makikinabang dito eh. And God will put you in your next level because nagbago yung kaisipan po natin. Mga kapatid, you're saying, I need God in my life. Siguro ito yung pagkakataon eh, dami ng panahon, God led us dun sa mali nating diskarte sa buhay. Ano po? Napalpak yung buhay natin dahil doon. Pero ano lang, hindi pa huli lahat eh. Mga kapatid, kung sino man nakikinig sa oras, hindi pa huli ang Diyos sa buhay mo. Bakit? Ang Diyos nasa future mo pa rin. Pwede kang samahan niya. Pero may dapat kang gawin. Magtiwala ka ngayon. Aminin mo, pumalpak ang buhay mo. Kailangan ko ang Diyos. Kailangan ko magdidirect sa buhay mo. You need Jesus Christ in your life. Jesus Christ died in the cross of Calvary for you and for me. You're saying, I need Christ in my life. Sumabay lang kayo sa may panalangin ito. Panginoong Diyos, marami pong salamat. Inaamin ko, pumalpak ang buhay ko. I need you in my life. Panginoon, pangunahan niyo po ako. Hawakan niyo po ako. Mula sa oras na ito, Panginoon, ikaw na yung maging tsuper ng buhay ko. Alam ko, Panginoon, dalhin mo ako sa iyong mga pangako, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ama, hawakan mo po ang bawat isang nanonood ngayon. Nakikinig ngayon ang mensaheng ito, Lord. God has a great plan. You has a great plan in everyone's life, Father. At ang gusto mo tuparin ito ng mga kapatid, ng mga Israelites, nakarating sa lupang pangako. Gusto mo rin kami makarating sa mga pangako mo sa aming buhay. Thank you, Father, Lord. Bless my brothers and sisters right now. Stretch forth your hand upon them. May nangailangan kagalitan. Stretch forth your hand upon them, Lord God. May nangailangan po ng deliverance. Stretch your hand upon them, Lord God. May nangailangan, Ama, to go, Lord God. Stretch your hand upon them, Lord God. You are a miracle-working God. Ayaw mo kumilos sa kaparaanan hindi magagawa ng sino man. Thank you, Father, Lord God. Start, Lord God, start your miracle right now. In Jesus' mighty name. Thank you, Father. To you the praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name. Amen. Pinagpala po umaga sa ating lahat. Alam ko po na gagawa ang Diyos po sa buhay natin. Magandang umaga po. Patay po tayo ng Panginoon.